Alam mo ba na may simpleng paraan para unti-unti kang yumaman? Hindi mo kailangan magpakapagod ng sobra para makaipon. Kailangan mo lang ng tamang disiplina at simpleng plano. Kahit maliit ang kita mo, posible ka pa ring makaipon. Follow at subscribe para matutunan ang sikreto. Tip number 1, i-automate ang ipon. Mag-set ng automatic transfer tuwing may sahod ka. Halimbawa, 10% ng kita mo, diretso agad sa savings account. Hindi mo na kailangang isipin, automatic na siyang naitatabi. Mas nagiging consistent ang ipon mo buwan-buwan. Tip number 2, magluto sa bahay. Mas tipid kung magluluto ka kaysa laging kakain sa labas. Magbaon ka ng pagkain papasok sa trabaho. Pwede kang mag-meal prep tuwing weekend para sa buong linggo. Maiiwasan mo pa ang impulsive na pagbili ng fast food. Tip number 3, i-cancel ang hindi ginagamit. Tanggalin ang mga subscriptions na hindi mo naman nagagamit. Halimbawa, streaming apps o memberships na bihira mong buksan. Sayang ang bayad kung hindi mo rin naman napapakinabangan. Maliit man, pero kapag pinagsama-sama, lalaki rin ang matitipid mo. Tip number 4, gumamit ng cash envelope system. Maglaan ng budget sa bawat sobre para sa pagkain, bills at iba pa. Kapag ubos na ang laman, tigil na ang gastos. Mas nagiging aware ka sa paggastos mo at iwas overspending. Tip number 5, bumili ng maramihan. Wise buying. Bumili ng essentials kapag naka-sale at kaya mong i-store. Halimbawa, bigas, noodles at toiletries. Mas nakakatipid ka sa long term kung tama ang pagbili. Iwasan lang ang sobrang bili na masasayang din. Tip number 6, iwasan ang impulse online shopping. Huwag agad mag-buy now. Maghintay muna bago bumili. Bigyan mo ng oras ang sarili mo mag-isip. Ilagay muna sa wishlist bago mag-decide. Kadalasan, mawawala rin ang urge kapag pinag-isipan mo. Tip number 7, ibenta ang hindi na ginagamit. Magbenta ng mga lumang gamit na hindi mo na kailangan, tulad ng damit, gadgets, o libro. Pwede sa online marketplace. Kikita ka na. Liliit pa ang kalat sa bahay. Ilagay agad ang kinita sa ipon. Tip number 8, mag-set ng maliit na goals. Halimbawa, 500 piso kada linggo para sa emergency fund. Kapag may goal ka, mas ganado kang mag-ipon. Pwede rin para sa travel o bagong gamit. Ang maliliit na panalo nagiging malaking resulta. Tip number 9, gamitin ang discounts ng tama. Maghanap ng coupons o promos bago bumili. Pero tandaan, kung hindi mo kailangan, huwag bilhin kahit sale pa. Iwasan ang paggastos dahil lang sa discount. Gamitin ang promos para makatipid, hindi para gumastos. Tip number 10, i-track ang pera mo. Isulat o i-record ang lahat ng income at gastos mo. Dito mo makikita kung saan napupunta ang pera mo. Mas nagiging aware ka, mas lumalakas ang disiplina. Mas madaling maabot ang goals kapag nakikita mo ang progress, hindi sa laki ng kita na susukat ang pagyaman, kundi sa disiplina at tamang strategy. Magsimula ka ngayon kahit piso lang bawat araw. Bawat hakbang, papalapit ka sa financial freedom. Follow at subscribe para sa mas marami pang practical na tips.